May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, tumulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharli ka ng antas at may patas. Hello po sa ating lahat at Happy Abib Month sa lahat ng ating mga kapatid na Covenant Keepers. Saan man kayo naroroon, muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa Torah at Tipan. So ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay at pagbabalik tanaw sa lahat ng mga pinagdaanan ng ating mga ninuno. So dito na po tayo sa ika-8 kabanata ng ikalawang aklat ng Kronika. Okay, Kabanata 8, ang ibang mga gawa ni Haring Solomon. Pagkaraan ng 20 taon, sa panahong itinayo ni Haring Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo, muling itinayo ni Haring Solomon ang mga nayon na ibinigay sa kanya ni Hiram at doon niya pinatira ang mga Israelita. Pagkatapos ay nagpunta si Haring Solomon sa Hamat Zoba at sinakop ito. At itinayo niya ang Tadmor sa disyerto at ang lahat ng mga lungsod para sa kanyang mga imbakan na itinayo niya sa Hamat. Muli rin niyang itinayo ang Upper Beth Horon at Lower Beth Horon bilang mga bayang may matibay na pader, may mga pintuan at mga trangka. Ganoon din ang Baalat at lahat ng mga lungsod para sa kanyang mga karuwahe at mga lungsod para sa kanyang mga kabayo, at ang lahat ng kanyang nais itayo sa Jerusalem, sa Lebanon at sa buong nasasakupan ng kanyang paghahari. Verse 7, mayroon pang natirang mga tao mula sa mga Hittite, Amorite, Perizzite, Hivite at Jebusite. Ito ang mga Kanaanite, hindi mga Israelita. Okay. Ang mga natirang lahi ng mga Kanaanite na hindi nanilipol ng mga Israelita ay ginawang mga sapilitang manggagawa ni Haring Solomon hanggang sa panahong isinulat ito. Ngunit wala siyang ginawang alipin mula sa mga Israelita para sa kanyang mga gawain. Sila ang kanyang mga mandirigma, mga pinuno ng kanyang mga kapitan, at mga pinuno ng kanyang mga karuwahe at mga karuwahero. Sila rin ang mga pangunahing tagapamahala ni Haring Solomon. 250 lalaki ang namamahala sa mga manggagawa. So ang mga Kanaanita dito ang ginawang mga slave, mga laborer. Samantalang ang mga Israelita ang mga namumuno at saka mga ng mga mandirigma. Okay. Inilipat din ni Haring Solomon ang anak na babae ni Faraon mula sa lungsod ni David patungo sa palasyong itinayo niya para rito. Sapagkat kanyang sinabi, hindi dapat tumira ang aking asawa sa palasyo ni Haring David ng mga Israelita, sapagkat ang mga lugar na pinasok ng kabanang tipan ni Yahweh ay banal. So alam niya na na banal yung city of David. So inalis na dun yung kanyang asawang anak ni Faraon. Sa altar ni Yahweh na itinayo niya sa harap ng portiko, naghandog si Haring Solomon ng mga handog na susunugin kay Yahweh ayon sa araw-araw na kinakailangang handog na iniutos ni Moses para sa mga Sabat, sa mga bagong buwan, at sa 3 taunang kapistahan. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura,
ang kapistahan ng mga linggo, at ang kapistahan ng mga tabernakulo. Alinsunod sa kautusan ng kanyang amang si David, itinalagan niya ang mga pangkat ng mga saserdote para sa kanilang mga tungkulin at ang mga Levita upang mamuno sa pagpupuri at tumulong sa mga saserdote ayon sa pang-araw-araw na gawain. Itinalaga rin niya ang mga bantay ng pintuan ayon sa kanilang pangkat sa iba't ibang tarangkahan, sapagkat ito ang iniutos ni Haring David na tao ng alhayam. O siguro na lingkod ng alhayam. Gawin natin lingkod. Nalingkod. Na lingkod ng alhayam. Verse 15. Verse 15, hindi sila lumihis sa mga utos ng hari para sa mga saserdote at mga Levita sa anumang bagay, maging sa mga kayamanan. Lahat ng gawain ni Haring Solomon ay naisakatuparan mula sa araw na inilagay ang pundasyon ng templo ni Yahweh hanggang sa ito ay matapos. Kaya't natapos ang templo ni Yahweh. So, alalahanin, mga utos pa to ni Haring David na pinagtitibay lang ni Haring Solomon, pinatutupad. Verse 17, pagkatapos si Haring Solomon ay pumunta sa Ezion Geber at sa Elat na nasa baybayin ng Edom. At si Hiram ay nagpadala sa kanya ng mga barko na pinamumunuan ng kanyang mga tauhan. So, yung mga ano talaga, yung mga Hiram, si King Hiram pa talaga ng Tyre at si Don ang ano, no? Ang naggumagawa ng mga sailboat, Mga mga Sidonians. lakal. Oo. Mga marinong bihasa sa paglalayag sa dagat. Ang mga ito, kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon, ay naglayag patungong Ophir at nagdala ng 450 talento ng ginto na kanilang inihatid kay Haring Solomon. Nagdala o bumili o nag-angkat. Bumili ba sila? O sila mismo ang nag-ano? Sila nag-angkat ng 450 talento ng ginto na kanilang inihatid kay Haring Solomon. Nag-angkat. Kaya Sino nga, kasi angkat? nagdala, oo, kasi parang nakakalito to, nag-angkat. Mula di sa Ophir. Okay, kabanata, siya, may mga katanungan po ba? So, siguro yung yung nasa Bohol, yung mga, ang tawag yan, anong tribu yung nasa Bohol na kasama ng mga temple builders? Ano ba yon? Mga tribo nila? Eskaya? Iskaya. Kasi, di ba, kung mga temple builders ay mga Sidonian, hindi sila Israelita kung temple builders sila, di ba? Pero maaaring naghalo-halo na ang lahi ng Ophir, ng ano. At Yung saka yung Tyre, mga, di ba yung ano sis, yung Tyre at saka Sidon ay magkapatid? si Sidon, ang Oo, na anak Sidon ni ang panganay. Oo, Kanaan. oo, panganay. Oo. Ngayon, magkakatabi yan, Lebanon, Syria, di ba? Oo, magkaanak yan ni Kanaan. Kanaan, oo. Kaya sila, si King Hiram, ang kasama ng mga Israelita na naglalayag. So, maari kung temple builder, yung Iskaya tribe, sila ay mga Sidonian or ano. Siguro may halo na rin mga Ophirian or Joktanite or whatever. Pero ang talaga, mga kalalakihan, mostly, nanggaling sa Sidon. Hindi naman mag-build ng temple ang mga babae, di ba? So, ang linyada talaga nila, mga Sidonian. Canaanite. Oo. Na nahaluan na nagapag-asawa siguro ng mga Ophirian na babae. Okay.
Kabanata Siyam. So yung inaano ko din nga yung mga gumagawa ng mga, di ba, mga Caviteño, galing din daw yun ng Summer Island, yung mga mga boat builders, di ba? Ship Mm. builders. Iisip ko rin nga baka natutuloy sila sa mga Sidonian or maaring nalahi din, no? Okay po na tayo. Kabanata Siyam. Ang hari ng Sheba ay bumisita kay Haring Solomon o hari ng Sheba to, no? Nang mabalitaan ng hari ng Sheba ang tungkol sa katanyagan ni Haring Solomon, nagpunta siya sa Jerusalem upang subukin siya ng mahihirap na tanong. Dumating siya na may napakalaking karaban, may mga kamelyo na may dalang mga espesya, napakaraming ginto at mga mahalagang bato. At nakipag-usap siya kay Haring Solomon tungkol sa lahat ng nasa kanyang isipan. Ito naman, ikaw itong hari ng Sheba, bakit karaban at saka may mga kamelyo? Maaari ito yung Sheba na galing ng ng ano, anong tawag doon? Sa may bandang Africa? Saan nga ba yun? Yung pinagharian ni Moses. Yung sabi ko na part Ah, of Shemite. oo, yung Ethiopia. Ethiopia, oo. Oo, baka ito yung maaari din kasi sa atin, pero kasi iniisip ko kasi caravan yan eh. Hindi naman siya ship. Caravan na maraming camel. So, ibig sabihin, galing yan disyerto. Mm. Baka ito yung Shiba na nasa Ethiopia. Iba yung Shiba na nagaling ng Ophir. No? Oo, kasi magkakapangalan kasi sila eh. Oo. So, kailangan malaman mo talaga kung anong description nila. Oo. So, at saka para sa mga makikinig, ang Ethiopia po, ayon sa Jubilee, ay kasama po sa Shema territory. Ngayon pa lang po nadi-divide ang Africa, yung East Africa, tsaka yung Madagascar, di ba, kasama yun sa Shemite. May mga kamelyo na may dalang mga espesya, napakaraming ginto at mga mahalagang bato, at nakipag-usap siya kay Haring Solomon tungkol sa lahat ng nasa kanyang isipan. Okay. Sinagot ni Haring Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang anumang mahirap para sa kanya na ipaliwanag. Galing Binigyan talaga ng karunungan. Nang makita ng hari ng Sheba ang karunungan ni Haring Solomon at ang palasyong itinayo niya, ang pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng mga upuan ng kanyang mga opisyal, ang mga alagad na naglilingkod na may magagarang kasuotan, ang mga tagahawak ng saro na suot din ang kanilang kasuotan, at ang mga handog na sinusunog na inihandog niya sa templo ni Yahweh. Siya ay namangha. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang mga ulat na narinig ko sa sarili kong lupain tungkol sa iyong mga gawa at iyong karunungan. Ngunit hindi ako naniwala sa kanilang mga sinasabi hanggang hindi ako nakarating at nakita ng aking sariling mga mata. At sa katunayan, hindi man lang kalahati ng kadakilaan ng iyong karunungan ang naibalita sa akin. Ikaw ay higit pa kaysa balitang aking narinig. Napakapalad ng iyong mga tao, napakapalad ng iyong mga opisyal na laging nasa iyong harapan at nakakarinig ng iyong karunungan. Purihin si Yahweh na iyong alahayam na nalugod sa iyo at naglagay sa iyo sa trono upang maghari para kay Yahweh na iyong alahayam. Dahil sa pag-ibig ng iyong alahayam sa Israel at sa kagustuhan niyang patatagin sila magpakailanman, ginawa kaniyang hari upang ipatupad ang katarungan at katuwiran. Verse 9. Pagkatapos, nagbigay siya sa hari ng 120 talento ng ginto, napakaraming espesya at mga mahalagang bato. Hindi pa kailanman nagkaroon ng mga espesya na katulad ng ibinigay ng hari ng Sheba
kay Haring Solomon. Spices, ang alam ko marami spices sa atin no? Marami rin bang spices ang Africa, Ethiopia? Maaari. Siguro. Pero verse 10, ang mga tauhan ni Hiram at ang mga tauhan ni Haring Solomon ay nagdala ng ginto mula sa Ophir o Pilipinas. Nagdala rin sila ng algum wood at mga mahalagang bato. Okay. Ginamit ng hari ang algum wood sa paggawa ng mga hagdanan para sa templo ni Yahweh at sa palasyo, at sa paggawa ng mga alpa at lira para sa mga musikero. Wala pang katulad ng mga ito na nakita kailanman sa Judea. Ang Nara ba ginagawa ding mga alpa at lira? Pwede, no? O masyado matigas? Okay, verse Siguro 12. part lang. Siguro pwede, part ano? lang. Oo. Oo. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa hari ng Sheba ang lahat ng kanyang naisin at hiningi, higit pa sa mga pinagkaloob nito sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang sariling lupain kasama ang kanyang mga kasama. Kasama ang kanyang mga tauhan, siguro, o kababayan, o Tauhan na lang siguro. tauhan, oo. Hindi, tauhan ba o yung parang delegate? Ano pa sa Tagalog na Oo, delegate? delegate ang mga Delegasyon. delegasyon. Kanyang mga Kasama delegasyon. ang kanyang delegasyon. May mga pa ba yun? Pag delegasyon, di ba O di hindi. Understood na yun. ang kanyang delegasyon. Okay, delegasyon. Delegasyon na, Tagalog. Okay. Tama ba ang Tagalog delegasyon? Oo. Okay. Ang palasyo ni Haring Solomon. Ang timbang ng gintong natatanggap ni Haring Solomon bawat taon ay 600 at 66 na talento. 666, Hindi pa kasama ang kita mula sa mga ngalakal at negosyante. Siguro ito yung mga pa lang to, yung mga binili, mga na mina, at mga regalo. Verse 14, at lahat ng mga hari sa Arabia at mga gobernador ng mga lalawigan ay nagdadala ng ginto at pilak kay Haring Solomon. Okay. Gumawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na yari sa pinanday na ginto. 600 na siklo ng ginto ang ginamit sa bawat kalasag. Gumawa din siya ng 300 maliliit na kalasag na yari sa pinanday na ginto at 300 siklo ng ginto sa bawat isa. So, ilan yung kalasag na ginto? 600. 200. Tapos ginto, 300 naman yung maliliit na Okay. Okay, inilagay ng hari ang mga ito sa kanyang palasyo sa Jerusalem. Ayun ang dekorasyon, Gumawa rin ang hari ng isang dakilang trono na binalutan ng gagaring at dalisay na ginto. Ang trono ay may 6 na baitang at isang tapakan na ginto rin na nakakabit dito. Sa magkabilang panig ng upuan ay may sandalan at may tig-iisang leon na nakatayo sa tabi ng mga ito. 12 leon ang nakatayo sa 6 na baitang. Tig-isa sa magkabilang dulo ng bawat baitang. Kailanman ay wala pang nagawang ganito sa alinmang kaharian. So kung kasya ang leon sa isang baitang, ang lapad ng baitang na yun, Napaka-grande. Verse 20, lahat ng saro ni Haring Solomon ay ginto at ang lahat ng kagamitan sa palasyo ay dalisay na ginto rin. Wala ni isang mang pilak sapagkat wala itong gaanong halaga noong panahon ni Haring Solomon. Mayroon din ang hari ng isang armada ng mga barkong pangkalakal na pinamumunuan ng mga tauhan ni Hiram. Minsan, bawat 3 taon, ito ay bumabalik na may dalang ginto, pilak, garing, unggoy at mga paboreal.
Si Haring Solomon ay mas dakila sa kayamanan at karunungan kaysa sa lahat ng hari sa buong daigdig. At lahat ng mga hari sa buong daigdig ay nagnanais makausap si Haring Solomon upang mapakinggan ang karunungang ipinagkaloob sa kanya ng alhayam. Taon-taon, ang bawat isa na pumupunta sa kanya ay may dalang handog, mga kagamitang pilak at ginto, mga balabal, mga sandata, mga espesya, mga kabayo at mga mola. Siguro ito yung mga ninako ng 10 tribu. Mayroon si Haring Solomon ng 4,000 kuwadra para sa kanyang mga kabayo at karwahe at 12,000 kabayo na inilagay niya sa mga bayan ng karwahe at sa Jerusalem. So may kanya-kanyang bayan ng mga karwahe. Siya ang naghahari sa lahat ng mga hari mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Philistine, hanggang sa hangganan ng Egypt. Okay. Ginawa ng hari na ang pilak ay kasindami ng mga bato sa Jerusalem at ang sedro ay kasindami ng mga puno ng sikomoro sa mga libis. Ang mga kabayo ni Haring Solomon ay inaangkat mula sa Egypt at sa lahat ng ibang bansa. So ang laki ng pinamunuan niya, kasama na dito yung mga Aramean, mga Moabite, mga yung mga bayan ng mga descendant ni Lot, no, at saka ni Esau. Ang kamatayan ni Haring Solomon. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Solomon mula simula hanggang wakas ay nakasulat sa mga aklat ni Nathan na propeta, sa propesiya ni Ahijah na Shilonite, at sa mga pangitain ni Ido na propeta tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Si Haring Solomon ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 40 taon. Pagkatapos, siya ay namatay at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama. At si Rehoboam na kanyang anak ang naghari kapalit niya. So lahat ng mga bayan ng mga Hebreo ay halos sa sakop ni Solomon. Tapos nandito na rin ang mga pangitain o na prophesy na rin tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. No? Okay, Kabanata 10. Pag may mga tanong po, butt in lang o komento. Kabanata 10, ang paghihimagsik ng mga Israelita laban kay Rehoboam. So ito, isang bayan pa lang sila nito, no? Isang kaharian pa. Si Rehoboam ay pumunta sa Shechem sapagkat doon nagtipon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Okay. Nang magbalitaan ito ni Jeroboam, anak ni Nebat, mula sa tribo ni Ephraim, na noon ay nasa Egypt, sapagkat doon siya tumakas mula kay Haring Solomon. Agad siyang bumalik mula sa Egypt. So, Ephraimite pala talaga itong nag-divide ng kaharian. At ginawa siyang pinuno ng mga Israelita. At siya, kasama ang buong bayan, ay pumunta kay Haring Rehoboam. Sinabi nila sa hari, "Pinahirapan kami ng iyong ama ng mabigat na pasan. Ngayon, pagaanin mo naman ang mabigat na trabaho at ang bigat ng pasanin inilagay niya sa amin, at kami ay maglilingkod sa iyo." Sumagot si Haring Rehoboam, "Bumalik kayo sa akin matapos ang 3 araw." Kaya't umalis ang mga tao. Pagkatapos, sumangguni si Haring Rehoboam sa mga nakatatandang tagapayo na naglingkod kay Haring Solomon noong nabubuhay pa ito. Tinanong niya, "Ano ang may papayo ninyo kung paano ko dapat sagutin ang mga taong ito?" Sinabi nila, "Kung ikaw ay magiging mabait sa bayang ito at bibigyan sila ng magandang sagot at pakitunguhan mo sila ng maayos, habang buhay sila magiging lingkod mo." Ngunit hindi tinanggap ni Haring Rehoboam ang payo ng mga nakatatanda
at sumangguni naman sa mga kababatang lalaki na kanyang kasing edad, na lumaki kasama niya at naglilingkod sa kanya. Bakit kaya? Siguro dahil kay Jeroboam. Si Jeroboam ang nakipag-usap, kaya tinagihan niya, no? Iba talaga pag yung namumuno, may sympathizer. Verse 9, tinanong niya ang mga ito, ano ang may papayo ninyo? Paano natin sasagutin ang bayang ito na nagsasabi sa akin, pagaanin mo ang pasaning inilagay ng iyong ama sa amin? Sumagot ang mga kababatang lalaki na lumaki kasama niya. Sabihin mo sa mga taong nagsasabi sa iyo, pinabigat ng iyong ama ang aming pasan, ngunit pagaanin mo ito sa amin. Sabihin mo sa kanila, ang aking hinliliit ay mas makapal kaysa baywang ng aking ama. Kung pinabuhat niya sa inyo ang mabigat na pasan, lalo ko pa itong pabibigatin. Pinalo niya kayo ng latigo, ngunit papaluin ko kayo ng latigo na may mga tinik na parang alakdan. Okay. Pagkalipas na 3 araw, isipin mas mabagsik siya. Pagkalipas na 3 araw, si Jeroboam at ang buong bayan ay bumalik kay Rehoboam para sa kanyang sagot, gaya ng iniutos ng hari. At sumagot ang hari sa kanila ng may kabagsikan, sapagkat kanyang sinunod ang bangal na payo ng kanyang mga kababata at sinuway ang payo ng mga nakatatandang nagsilbi sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Rehoboam, sabihin natin, sinabi ni Rehoboam. Sinabi ni Rehoboam sa kanila, pinabigat ng aking ama ang inyong pasan, ngunit lalo ko pa itong pabibigatin. Pinalo niya kayo ng latigo, ngunit papaluin ko kayo ng latigo na parang alakdan. Kaya't hindi nakinig ang hari sa bayan, sapagkat ito ay mula sa alhayam, upang matupad ang salita ni Yahweh na kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahijah na Shilonite. Ang mababasa ito sa unang mga hari, 11 verses 30 to 38. Pinatigas talaga ng alhayam ang puso ni Rehoboam at saka ng kanyang mga tagapayo, no? Para matupad ang salita ni Yahweh. Verse 16, nang makita ng buong Israel na hindi sila pinakinggan ng hari, sila ay sumagot sa kanya, ano ang bahagi namin kay David sa anak ni Jesse, sa inyong mga tolda o Israel? Bahala ka na sa sarili mong sambahayan o David. So, yun, umalis sila. Pinauwi ni si Jeroboam ba ang dito? Namumuno? Rehoboam. Hindi, yung mga Israelita, yung nakipag-usap. Dito pa lang kasi madidivide. Ito, Jeroboam. So, hindi, mga elder to ng mga elder to ng Israel. So, hindi si yung Jeroboam. umalis sila kay Rehoboam, pumunta sila kay Jeroboam. Oo. So, hindi kasama sa pagkikiusap si Jeroboam kasi Hindi. ipapatay siya eh. Okay, good. Kaya ang buong Israel ay umuwi sa kanilang tolda. Verse 17, ngunit ang mga Israelita na naninirahan sa mga lungsod ng Judea ay nanatili sa ilalim ng pamumuno ni Rehoboam. So yung mga nasa Judea, si Rehoboam pa rin. Isinugo ni Haring Rehoboam si Adoniram na nangangasiwa sa mga nangangasiwa sa mga sapilitang paggawa. Ngunit binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. At si Haring Rehoboam ay mabilis na sumakay sa kanyang karo at tumakas pabalik sa Jerusalem. Kaya't mula noon, ang ibang Israelita ay lumihis at naghimagsik laban sa sambahayan ni David mula sa araw na iyon. Paliwanag. Talata 16 hanggang 19 ay naglalahad kung paano nagsimula ang pagkakabahabahagi sa mga Israelita
ang paghihiwalay ng sambahayan ni Ephraim sa sambahayan ni David. Ang tribo ng Juda ay nanatiling tapat at sumunod sa sambahayan ni David. Okay. So, hindi minensyon dito ang tribo ni Ephraim yan, no? Ang Kabanata 11. Pagdating ni Haring Rehoboam sa Jerusalem, kanyang tinipon ang tribo ng Juda at Benjamin. Ito, Benjamin. 180,000 piling mandirigma upang makipaglaban sa sambahayan ni Ephraim at muling pag-isahin ang nahating kaharian. Okay. Ngunit dumating ang salita ni Yahweh kay Shemaya na tao ng Alayam, na lingkod ng Alayam, na nagsabi, sabihin mo kay Haring Rehoboam na anak ni Solomon mula sa sambahayan ni David at sa buong Juda at Benjamin. Ganito ang sabi ni Yahweh, huwag kayong pupunta upang makipaglaban sa inyong mga kapatid na Israelita. Umuwi ang bawat isa sa inyo sa kanyang bahay, sapagkat ang bagay na ito ay mula sa akin. Kaya't kanilang sinunod ang salita ni Yahweh at hindi na nagpatuloy sa paglusob laban sa sambahayan ni Ephraim na pinamumunuan ni Jeroboam. Okay. Pinalakas ni Rehoboam ang Juda. Si Haring Rehoboam ay nanirahan sa Jerusalem at nagpatayo ng mga lungsod na may muog para sa pagtatanggol ng Juda. Sa Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adulam, Gat, Maresha, Zip, Adoraim, Lakish, Azeka, Zora, Aijalon, at Hebron. So may mga mga muog, may mga bakod. Ang mga ito ang naging lungsod na may muog ng mga tribo ng Juda at Benjamin. Pinatatag niya ang kanilang mga muog, naglagay ng mga pinuno at nag-imbak ng pagkain, langis ng olibo at alak. Naglagay din siya ng mga kalasag at sibat sa bawat lungsod at lalo niyang pinatatag ang mga ito. Kaya't ang mga tribo ng Juda at Benjamin ay nanatiling panig kay Haring Rehoboam. Ang mga saserdote at mga Levita mula sa kanilang mga distrito at kapulungan ng Israel ay pumapanig din sa kanya. Lahat ng mga saserdote at Levita. So nagpuntahan lahat ng mga Levita sa may templo, no? Iniwan ng mga Levita ang kanilang mga pastulan at ari-arian at nagpunta sa Juda at Jerusalem, sapagkat itinakwil sila ni Jeroboam at ng kanyang mga anak bilang mga saserdote ni Yahweh. Ayaw nilang pakainin, no? Sa halip, naglagay si Jeroboam ng sarili niyang mga pari para sa mga dambanang matataas at sa mga idolong kambing at guya na kanyang ginawa. Ang mga mula sa bawat tribo ng Israel na may layunin sa kanilang puso na hanapin si Yahweh, ang mga mula sa bawat tribo na nagmula siguro. Ang mga kabilang sa bawat tribo ng ang mga nagmula sa bawat tribo ng Israel na may layunin sa kanilang puso na hanapin si Yahweh na alahayam ng Israel ay sumunod sa mga Levita patungong Jerusalem upang maghain doon kay Yahweh ang alahayam ng kanilang mga ninuno. Ayun, kaya siguro nagpatayo siya ng mga damban at lagay ng mga pari para hindi lahat ay pumunta pa sa Jerusalem, no? Verse 17, pinatatag nila ang kaharian ng sambahayan ni David at pinalakas si Haring Rehoboam na anak ni Haring Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sa panahong iyon ay lumakad sila sa landas ni Haring David at ni Haring Solomon. So 3 taon lang ang itinagal. Ang pamilya ni Haring Rehoboam. Nag-asawa si Haring Rehoboam kay Mahalat na anak ni Jerimoth na anak ni David. So pamangkin niya. No? At kay Abihail na anak ni Eliab na anak ni Jesse. Bali, tiyahin niya to.
Oo, tiyahin niya. Bali, hindi. Pinsan pala, pinsan. Pamangkin at pinsan. Nagkaroon sila ng mga anak na sina Jeush, Maria at Zaham. Pagkatapos, nag-asawa siya kay Maaka na anak ni Absalom. So, ano niya to, pamangkin ulit. At naging anak nila sina Abijah, Atay, Siza at Shelomit. Iniibig ni Haring Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom nang higit sa lahat niyang ibang asawa at mga asawang lingkod. Si Maaka siguro tong anak ni ito yung nilaya niya ng Song of Songs. So maitim talaga to kasi tribe of Judah. Ito ang so hindi siya nag-iisang anak na tribe of Judah. Kasi alalahanin, di ba? Dun sa Song of Songs ay nagtetend ng garden ang babaeng yon. Kasi si Absalom namatay na eh. So siguro wala siya hindi siya nakatira sa tahanan ng hari. Diba? Baka ito yung si Maaka. May pangalan ba yung babae sa Song of Songs? Kaya, Wala, no? Ito yung nag-iisang mahal ni Absalom, ni Haring Rehoboam. Ay, hindi pala. Solomon pala yun. Solomon nga pala yun, sorry Kasi si Maaka na anak ni Absalom na higit sa lahat niyang ibang asawa at mga asawang lingkod. Sa kabuuan, nagkaroon siya ng 18 asawa at 60 asawang lingkod. 28 anak na lalaki at 60 anak na babae. Siguro, kaya marami niya, minana niya yung mga asawa ni Solomon. Diba? Minana niya. 28 anak na lalaki at 60 anak. Mas marami ang babae, no? Itinalaga ni Haring Rehoboam si Abijah na anak ni Maaka bilang tagapagmana sa trono sa gitna ng kanyang mga kapatid upang maging hari. Siguro yung upang maging hari, after ng trono, upang maging hari. Ikat natin. Lagay mo. After ng trono, upang maging hari sa gitna ng kanyang mga kapatid. Oh, 23. Gumawa siya ng matalinong hakbang sa paglalagay ng ilan sa kanyang mga anak sa mga distrito ng mga tribo ng Judah at Benjamin at sa lahat ng mga lungsod na may muog. Binigyan niya sila ng saganang pagkain at kumuha ng maraming asawa para sa kanila, para dumami, no? So, in-spread out niya, binigyan niya ng hindi niya ni-spoil. Kasi matalinong hakbang eh. Hindi niya binigyan ng katungkulan at pinag-asawa ng marami. Kabanata 12, mga katanungan. Okay. Sinakop ni Shishak ang Jerusalem. Nang matatag na ang pamumuno ni Rehoboam bilang hari at siya ay naging makapangyarihan, siya at ang lahat ng Israelita na kasama niya ay nakalimot at kinalikuran ang tipan ni Yahweh na kanilang alahayam. Ang bilis naman makalimot, no? Dahil dito, sinalakay ni Shishak na hari ng Egypt ang Jerusalem sa 5 taon ng paghahari ni Haring Rehoboam. So 2 years siya nagpalakas. Then, yung 5 taon ay sinalakay niya siya ng hari ng Egypt. So, kagagawan ulit ng alhayam para pagdisiplina. May dala siyang 12 daang karo at 60,000 mga ngabayo at di mabilang na hukbo ng mga Libyan, Sukite at Kushite na kasama niyang nagmula sa Egypt. May Libyan, no? At saka Kush. Nasakop ni Haring Shishak ang mga bayang may muog sa Judea at ibang bahagi ng Jerusalem.
Pagkatapos ay dumating ang propetang si Shemaiah kay Haring Rehoboam at sa mga pinuno ng tribo ng Juda na nagtipon sa Jerusalem dahil sa takot kay Shishak. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, yamang tinalikuran ninyo ako, ngayon ay iiwan ko kayo kay Shishak. Naku, inabandon na sila ng alahayam. Kaya't nagpakumbaba ang mga pinuno ng mga Israelita at ang hari at kanilang sinabi, si Yahweh ay makatarungan. Nang makita ni Yahweh na sila ay nagpakumbaba, dumating ang salita ni Yahweh kay Shemaiah. O so sisi at nagpakumbaba, nagbalik. Yamang sila ay nagpakumbaba, hindi ko sila lilipulin, kundi pagkakalooban ko sila agad ng kaligtasan. Hindi ko ipapadama ang buo kong galit sa Jerusalem sa pamamagitan ni Shishak. Okay. Patadama. Gayunman, sila ay magiging alipin niya upang kanilang matutunan ang pagkakaiba ng paglilingkod sa akin at sa paglilingkod sa mga hari ng ibang lupain. So doon pa lang disiplina na siya ng alahayam yung mga Israelita. Kaya't nang salakayan ni Haring Shishak ng Egypt ang Jerusalem, kinuha niya ang lahat ng kayamanan sa templo ni Yahweh at sa palasyo ng hari. O, nakuha ng Egypt ang lahat ng kayamanan. Kinuha niya ang lahat, kabilang ang mga gintong kalasag na pinagawa ni Haring Solomon. Ang dami nun, no? Ilang daang kalasag yun. Kaya't gumawa, at least, Egypt hindi ang mga Japhetite ang nakakuha, di ba? Mga Hamite. Kaya't gumawa si Haring Rehoboam ng mga kalasag na tanso bilang pamalit at ipinagkatiwala ang mga ito sa mga pinuno ng mga bantay na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. So mga tanso ang ginawa niya, mabibigat pa rin. Sa tuwing pumupunta ang hari sa templo ni Yahweh, sinasamahan siya ng mga bantay na may dalang mga kalasag. At pagkatapos ay binabalik ang mga iyon sa silid bantayan. Dahil si Haring Rehoboam ay nagpakumbaba, tumigil ang galit ni Yahweh sa kanya at hindi siya lubusang nilipol. Sa katunayan, may nakita pang kabutihan sa sambahayan ni David. Kaya't pinatatag ni Haring Rehoboam ang kanyang pamumuno sa Jerusalem at nagpatuloy siya bilang hari. Siya ay 41 taong gulang nang maging hari at 17 taon siyang naghari sa Jerusalem. So, 58. Ang lungsod na pinili ni Yahweh upang doon ilagay ang kanyang pangalan. Ang ina ni Haring Rehoboam ay si Naama, isang Ammonite. Ito anak ni Lot, no? Ngunit gumawa siya ng masama sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso sa paghanap kay Yahweh. Ang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Rehoboam mula simula hanggang wakas ay nakatala sa mga kasaysayang isinulat ni na Propeta Shemaiah at Ido na nagtatala ng mga talaangkanan. At si Haring Rehoboam ay inilibing kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. At si Abijah na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Okay, ang katanungan. Kabanata 13. Haring Abijah ng sambahayan ni David. So, nandito na sambahayan ni David, no? Sa 18 taon ng paghahari ni Haring Jeroboam ng sambahayan ni Ephraim, si Abijah ang naging hari ng sambahayan ni David. Oh. So halos sabay silang naging hari, si Jeroboam at saka si Rehoboam. Kasi 17 years si Rehoboam, si Jeroboam ay this time 18 years na. Okay. Si Abijah ang naging hari ng sambahayan ni David at siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 3 taon. Parang walang period to. Tingnan natin ang period.
Ang pangalan ng kanyang ina ay Maaka, anak ni Uriel ng Gibeah. Nagkaroon na, yun ang paboritong anak ni, ni Rehoboam, di ba? Nagkaroon ng, so ang nasa Gibeah ay tribo ni, ano to? Ni Judah. Judah Ang pa nasa rin. Gibeah ay ni Absalom. Mga pamilya ni Absalom. Oo, Gibeah. Si Maaka, di ba, anak ni Absalom. Okay. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Haring Abijah at Haring Jeroboam. Lumabas si Haring Abijah na may hukbong 400,000 piling kawal na handang lumaban. At inilatag ni Haring Jeroboam ang kanyang hukbo sa harap niya na may 800,000 piling kawal. So nagharap yung si Abijah at si Jeroboam. Tumayo si Haring Abijah sa ibabaw ng bundok ng Semaraim sa kabundukan ng Ephraim at nagsabi, Jeroboam at kayong mga mapaghimagsik na Israelita, pakinggan ninyo ako. Hindi ba ninyo alam na si Yahweh ang Alahayam ang nagbigay ng kaharian ng Israel kay David at sa kanyang mga lahi magpakailanman sa pamamagitan ng isang tipan ng asin? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebat na dating lingkod ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang Panginoon. At may mga walang kwentang tao na nagtipon sa kanya at sumalungat kay Rehoboam na anak ni Solomon. Noong siya ay bata pa, mahina ang loob at walang kakayahang lumaban sa kanila. So yung na-impluwensyahan siya ng mga walang kwentang tao na nung bata pa si Jeroboam, kaya siya na-defile din, no? At ngayon ay balak ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na nasa kamay ng mga anak ni David. Oo, marami nga kayo at dala ninyo ang mga gintong guya na ginawa ni Jeroboam upang maging inyong mga idolo. Hindi ba't itinaboy ninyo ang mga saserdote ni Yahweh na mula sa mga anak ni Aaron at ang mga Levita? At naglagay kayo ng sarili ninyong mga pari gaya ng ginagawa ng mga tituling Gentile? Sino mang may dalang batang toro at 7 tupang lalaki ay ginagawang pari para sa mga walang kabuluhang idolo. Ngunit kami, si Yahweh ang aming alahayam, at hindi namin siya tinalikuran. Ang mga saserdote na naglilingkod kay Yahweh ay mula sa mga anak ni Aaron, at ang mga Levita ang katuwang nila sa gawain. Tuwing umaga at gabi ay naghahandog sila ng mga handog na sinusunog at nagsusunog ng mabangong insenso kay Yahweh. Inilalatag nila ang tinapay sa malinis na dulang at sinisindihan ang mga ilawan ng gintong kandelero gabi-gabi. Ginaganap namin ang mga tuntunin ni Yahweh na aming alahayam. Ngunit kayo, tinalikuran ninyo siya. So sinabi niya yung mga dapat gawin, parang ni-remind niya ang buong Israelita sa mga dapat na ginagawa na mga inuutos ng alahayam sa mga saserdote kay Haring David. Verse 12, narito ang alahayam ay kasama namin. Siya ang aming pinuno at ang kanyang mga saserdote na may dalang mga shofar at hudyat ng labanan laban sa inyo. Mga kapatid na Israelita, huwag kayo magipaglaban kay Yahweh na alahayam ng inyong mga ninuno, sapagkat kayo ay tiyak na matatalo. Verse 13, samantala, nagpadala si Haring Jeroboam na mga kawal sa likuran nila. Kaya habang kaharap ng tribo ni Judah ang hukbo sa unahan, ang mga taga-ambush ay nasa likuran. Ambush. So may ambush, no? Nang mapansin ng mga lalaki ng tribo ni Judah na sila ay naatake sa harap at likod, sila ay sumigaw kay Yahweh. Ang mga saserdote ay pinatunog ang mga trumpeta at ang mga lalaki ng tribo ni Judah ay itinaas ang sigaw ng labanan. Sa ingay ng kanilang sigaw, pinabagsak ni Yahweh si Haring Jeroboam at ang mga mapaghimagsik na sambahayan ni Ephraim
sa harap ni Haring Abijah na sambayan ni David. Talagang nasa tribe of Judah sila na sambayan ni David. Tumakas ang sambayan ni Ephraim mula sa tribo ni Judah at ibinigay ni Yahweh ang mga ito sa kanilang mga kamay. So, nagdulot si Haring Abijah at ang kanyang hukbo ng napakalaking pinsala sa sambayan ni Ephraim at 500,000 sa kanila ang nasawi. So, cleansing talaga, no? 500,000 ang nasawi. Sa araw na iyon, napasuko ang sambayan ni Ephraim at nagtagumpay ang mga tao ng sambayan ni David dahil sila ay umasa kay Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno. Yada. Hinabol ni Haring Abijah si Haring Jeroboam at sinakop niya ang mga bayan ng Bethel, Jeshana at Ephron, kasama ang mga nayon sa paligid ng mga ito. Hindi na nakabawi ng kapangyarihan si Haring Jeroboam sa panahon ni Haring Abijah at si Yahweh ang gumanti sa kanya, kaya siya ay namatay. Kaya pala 3 taon lang, no? Ay, hindi pala. Namatay na si Jeroboam. Samantala, lalo pang lumakas si Haring Abijah. Nagkaroon siya ng 14 na asawa, 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. So ngayon mas marami ang lalaki, ano? Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Abijah, ang lahat ng kanyang ginawa at sinabi ay nakatala sa mga aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. At si Haring Abijah ay namatay at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. At si Asa na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Okay, mga katanungan or komento? Okay, Kabanata 14. Haring Asa o sambahayan ni David. Righteous to si Haring Asa, no? Ginawa ni Haring Asa ang mabuti at matuwid sa paningin ni Yahweh na kanyang alahayam. Inalis niya ang mga banyagang dambana at mga matataas na dako. Winasak ang mga banal na bato at pinutol ang mga Asherah pole or obelisk. Inutusan niya ang sambahayan ni David na hanapin si Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno, at sundin ang kanyang mga kautusan at mga tuntunin. So righteous talaga ang haring to. Inalis niya ang mga matataas na dako at mga damba ng insenso sa bawat bayan sa Judea at naging matahimik ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pati mga matataas na dako sa buong Judea, no? Pinatatag niya ang mga bayang may muog sa Judea sapagkat ang lupain ay nasa kapayapaan. Walang nakipagdigma sa kanya sa mga panahong iyon, sapagkat si Yahweh ang nagbigay sa kanya ng kapahingahan. Sinabi niya sa sambahayan ni David, halina't patibayin natin ang mga bayang ito. Magtayo tayo ng mga pader sa palibot ng mga ito, mga tore, tarangkahan, at trangka. Ang lupaing ito ay atin pa rin, sapagkat hinanap natin si Yahweh na ating alahayam. Hinanap natin siya at binigyan niya tayo ng kapayapaan sa lahat ng panyada. Sana i-consider ng alahayam yung mga covenant keepers niya, no? Para hindi tayo sugubin or atakihin ng kalaban, ang Ophir. Alam mo na, kasi yung isa yun sa pagpaparusa ng alahayam, no? Pag kinalimutan siya, ay sumasala kayo mga kalaban. Verse 7. Kaya't patuloy silang nagtayo at nagtagumpay. Verse 8. Si Haring Asa ay may hukbo na 300,000 mula sa tribo ni Judah na may malalaking kalasag at sibat at 280,000 mula sa tribo ni Benjamin. Nandito pa pala tribo ni Benjamin. 280,000 na mula sa tribo ni Benjamin na may maliliit na kalasag at mga pana. So dito siguro na nahasa ang tribo ni Benjamin sa gera, paglaban. Lahat sila ay matatapang na mandirigma.
So, kasi ang tribo ni Benjamin medyo ah mula ito sa kay Joseph, ano? Verse 9. Si Zerah na Cushite ay lumusob laban sa kanila na may hukbong napakarami na parang buhangin sa dalampasigan. So iba na yung hari ng Cush, no? At 300 karwaheng pandigma at umabot hanggang sa Maresha. Lumabas si Haring Asa upang salubungin siya at naglatag sila ng mga posisyon sa labanan sa libis ng Sepata sa Maresha. Tumawag si Haring Asa kay Yahawa na kanyang alahayam at nagsabi, Yahawa, walang katulad mo na tumutulong sa mahihina laban sa makapangyarihan. Tulungan mo kami, Yahawa, na aming alahayam, sapagkat kami ay sa iyo nagtitiwala at sa iyong pangalan kami lumalaban sa napakalaking hukbong ito. Yahawa, ikaw ang aming alahayam. Huwag mong hayaang manaig sa iyo ang mga taong mortal lamang. At pinalo ni Yahawa ang mga Cushite sa harap ni Haring Asa ng sambahayan ni David. Tumakas ang mga Cushite at hinabol sila ni Haring Asa at ang kanyang hukbo hanggang sa Gerar. Napakaraming Cushite ang napatay, kaya't hindi na sila nakabawi pa. Sila ay dinurog sa harap ni Yahawa at ng kanyang hukbo. Ang mga tauhan ng sambahayan ni David ay kumuha ng maraming samsam. Nilipol nila ang lahat ng mga nayon sa paligid ng Gerar, sapagkat ang takot kay Yahawa ay napasa kanila. Nilimas nila ang lahat ng nayon, sapagkat napakaraming samsam ang naroroon. Nilusob din nila ang mga kampo ng mga pastol at kinuha ang napakaraming tupa, kambing, kamelyo. Pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem. May Si ano to, no? reaction? Yahawa dasan ito, no? Oo. Automatic yan. Yahawa design yan, automatic. Hindi naman sumasama sa gera ang amay eh. Siyempre yung mana niya sasamahan ni Yahawa design, kayong mana. Tsaka ang buong Kaya ang nakipaglaban dito, si Yahawa dasan. Pero kahit righteous si Haring Asa, niluso pa rin pala sila, no? Pero hindi sila nagapi. Yun Hindi ang sila mahalaga. nagapi. Oo. Kasi nga, parang pinapatunayan dito ni Yahawa dasan na kapag tumawag kayo sa aking pangalan at ginawa ninyo akong kakampi, hindi kayo matatalo. Oo. Parang ililigtas. Kasasamahan niya. Kasamahan. Sinamahan niya. Mm-mm. At saka actually, si Yahawa dasan ang nag-ano dito, di ba? Oo. Kumbaga, pinalo At saka- niya nga sa harap ni Asa yung At saka kanyang mga kalaban. hinahayaan ng alahayam na lusubin sila kasi nandun sila natutunan ng pagkikipagdigma. Oo. Kasi malalambot sila pag hindi na sila marunong lumaban. Oo. Diba? Pag naging sila, naging kampante, Kampante. Yan. hindi sila matututo. So tama Kaya lang yung mga bahagi rin anak. ng pagsasanay ito ni Yahawa dasan. Oo. Pinatitigas ang kanilang mga katawan. So dapat lang talaga na pinag-aano din ng mga anak, matutong banat ng buto. O hindi ni-spoil, no? Kundi Oo. mawawala yung mga pinaghirapan ng magulang pag yung mga anak hindi marunong magnegosyo o maghanap buhay o hindi marunong humawak ng salapi o kakayamanan, di ba? Hindi marunong makapaglaban sa mundo, laban sa buhay, no? Okay, proceed tayo. Kabanata 15, mga pagpapanibago ni Haring Asa o pagpapanibago renewal. Mga ano nga bang pagpapanibago? Renewal nga. Renewal ba yun? Okay. At ang diwa, verse 1, at ang diwa ng alahayam ay dumating kay Azariah na anak ni Obed. Lumabas siya upang salubungin si Haring Asa at sinabi sa kanya, makinig ka sa akin na Haring Asa at kayong mga tribo ni Judah at Benjamin.
Ah, okay, so Azariah naman ang ano nito, ang propeta, no? Mm. Si Yahweh ay sumasa inyo kapag kayo ay sumasa kanya. Matatagpuan ninyo si Yahweh kung siya ay hahanapin ninyo. Ngunit kung siya ay inyong tatalikuran, kayo rin ay kanyang iiwanan. Sapagkat sa mahabang panahon, ang Israel ay walang tunay na alahayam, walang saserdote na nagtuturo, at walang mga kautusan ng tipan. So wala nang kautusan ng tipan yun, siguro nawala na. Baka nawala na to ng ano. Basta simula nung umupo si Rehoboam at saka si Jeroboam. Ah, sapagkat sa mahabang panahon, ang mga Israelita, 10,000. Hmm. Ang itong ano siguro to sambahayan ni ano to. Tingnan Ni natin. Ephraim. Ngunit nang sila ay nagdalamhati, sinanap nila si Yahweh na alayam ng Israel at siya ay kanyang natagpuan. Sa mga panahong iyon, walang katiyakan sa paglalakbay, sapagkat kaguluhan ang bumabalot sa lahat ng naninirahan sa lupain. Bansa laban sa bansa, at lungsod laban sa lungsod ang naglalabanan, sapagkat dinadalan sila ng alayam sa lahat ng uri ng kapighatian. Ngunit tungkol sa inyo, magpakatatag kayo at huwag panghinaan ng loob, sapagkat gagantipalaan ang inyong gawa. So yung verse 3, ang Israel, ang 10 tribe, ang ano, ang sambahayan ni Ephraim siguro to. Oo, Ang kasi yun ang sambahayan pinakamalaki. ay walang tunay na alayam, walang saserdote na nagtuturo at walang mga kautusan ng tipan. Hmm. Mm. Ang sambahayan ni Ephraim. Oo, okay, so sapagkat sa mahabang panahon, ang sambahayan ni Ephraim ay walang tunay na alayam. Hindi buong Israel, ano? Hinanap nila si Yahweh na alaya ng Israel at siya ay kanilang natagpuan. Natagpuan ba? Hindi na. Hindi yan eh. So, baka mga, ano, baka buong Israel nga. Panahon to, mula to panahon ni Solomon. So, buong Israel nga ito. Sapagkat sa mahabang panahon, ang mga Israelita, ang buong Israel, lagyan natin ang buong Israel, gawin natin ang, Tama, ang buong Israel kasi hindi kasi oo, nagkaroon ng oo, labanan. Walang labanan sa panahon ni Solomon. Kaya oo, naging kampante itong mga oo. Israelita. Hindi na Walang sila nagtuturo at wala walang nang nagtuturo. kautusan ng tipan. Kaya nga 'di ba napunta nga sa mga idolatry? Oo, kaya kasi Oo. nagkaroon na ng idolatry sa panahon ni Oo. Solomon. Oo, okay. Ngunit nang sila ay nagdalamhati, hinanap nila si Yahweh na alam. O di kay Asa to, 'di ba? Hmm. Oh. So ito, ina-advise na niya si Haring Asa. Magpakatatag kayo at huwag panghihinaan ng loob sapagkat gagantimpalaan ang inyong gawa. Yada. Yada. Verse 8. Nang marinig ni Haring Asa ang mga salitang ito at ang propesiya ni Azariah, anak ni Obed. Oded ba o Obed? Obed. Sa umpisa Obed, ano? Oo. Oded talaga, Oded. Oded sis, Oded. Oded. Oo. Verse 1, Oded. Anak ni Oded, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Inalis niya ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga idolo sa buong lupain ng tribo ng Juda at Benjamin at sa mga bayang kanyang nasakop sa kabundukan ng Ephraim. Okay. Pagkatapos, tinipon niya ang tribo ng Juda at Benjamin, pati ang mga tao mula sa Ephraim, Manase, at Simeon na nakipamuhay sa kanila
sapagkat maraming mula sa sambahayan ni Ephraim ang lumipat sa kanya nang makita nilang sumasa kanya si Yahweh. Oh, Oh. maraming at saka Manase, at saka Simeon, no? Mm. Nagtipon sila sa Jerusalem sa 3 buwan ng 15 taon na paghahari ni Haring Asa. Oo. Kasi May mga nakita kasi nakatipon pa nila rin. righteous ang hari eh. Oo. Lumipat na. Oo, yung mga So, kasama kaya itong mga ito sa umalis? Kaya pala hindi nagkaroon ng righteous king ang sambahayan ni Ephraim. Kasi lumipat yung iba. Oo. No? Dahil wala na sa kanila ang naghahanap sa alahayang. Oo. Okay, verse 11. Sa panahong iyon, sila ay naghain kay Yahweh ng 700 baka at 7,000 tupa at kambing mula sa samsam na kanilang dinala. Okay. Anong buwan to? 3 buwan. O so, nga ito, yung Abib, Feast of Unleavened Bread, no? Oo. Ay, hindi. Hindi, 3 buwan. 3 buwan. Hindi Abib yan. Feast of Feast of first fruit. Weeks. Feast of Weeks, rather. Feast of Feast of Weeks. Weeks. Nagtipon sila. Okay. Verse 12. Muling pumasok sila sa tipan kay Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno, ng buong puso at buong pagkatao. Okay. Sino mang hindi hahanap kay Yahweh na alahayam ng Israel ay papatayin, maging maliit o dakila, lalaki o babae. Hindi hahanap? Oo. Okay. Sila ay hahanap o haharap? Hahanap, Sila. Search, who will search? Baka naman sasamba. Sino mang hindi sasamba kay Yahweh? Oo, hahanapin ba yun? Oo, Parang magtitiwala. Sino mang hindi magtitiwala at sasamba? Susunod siguro. Sino mang hindi susunod kay Yahweh, siguro susunod. Follower o kaya, at saka obedience kasi yun follower obedience. Sige, susunod. Tapos mabaguhin ko rin si English to. 13. 15, 13. Tingnan ko nga si English. 15, 13. In 13. All who would not seek Yahweh. Seek nga eh. Obeys na lang, gawin na natin obey to, no? Parang nag-ahid dyan all who would not obey Yahweh, Ano yun? Kasi bakit papatayin, di ba? Dapat obey. Ano yung mag-ahide? Maghahanap ka para kang nag-egg hunting? Obey. Kaya nga hindi angkop eh. Hindi angkop. All who would not obey. Di ba? Obey to. O yan Obey, ano yun? Nag-hide and seek ka lang? Yung sabihin na, pag hindi ka naghanap sa ilalim, ipapatayin ka. Paano naman di ba? Obedience yun sa gawa yun Okay. O tatalima, di ba? Okay, so verse 13. Sino mang hindi susunod, kaya na alayam ng Israel ay papatayin, maging maliit o dakila, lalaki o babae. Sila ay nanumpa kay Yahweh ng may malakas na sigawan, may mga hiyawan at pagtunog ng mga shofar. Nagbunyi ang sambahayan ni David. Hindi kaya to? Feast of Shofar?
third month? Hindi. Kasi lahat naman ng magpapatunog ka ng shofar, di ba? Sa bagay. Basta ikaw hahandog, di ba nagpapatunog ka ng shofar? Hmm. Mm. Verse 15, nagbunyi ang sambahayan ni David sa panunumpang iyon, sapagkat ginawa nila ito ng buong puso. Hinanap nila ang alayam ng buong sigasig. Hinanap? Sinunod. Oo, sinunod. Sumunod. Sinunod nila, past tense tayo. Sinunod Ah. nila ang alayam ng buong sigasig at siya ay nagbalik sa kanila. Tingnan ko yung English. 15. The house of David rejoiced about the oath because they had sworn it wholeheartedly. They sought Yahweh eagerly. They obeyed. They obeyed the alahayam. Ano? Yun, so, Oo, sought. Hinanap. Hinanap po. Pero ginawa ka, they obeyed the alahayam. Kasi pang pang lito, parang mong gawin yung hanapin mo lang. Paano pag natagpuan mo, hindi mo susundin? Oo. At saka hindi, paano masalaman nila na hinahanap mo ang alayam? Nakatayo ka lang, tapos sumusuway ka sa utos. Makikita kaya kasi ang sumunod. diba? Ay, hinanap at sumunod kay Alahayam. Hindi mo naman kailangang hanapin yun eh. Di ba? Saan mo siya pahanapin? Saan mo siya hanapin? Sa diwa mo lang yung diba? Oo. Hindi nga siya eh. Nasa atin naman kung susunod tayo sa kanya. Nasa diwa naman natin. Pinapatalinhaga nila ang Torah and ang linaw-linaw, sunod. Kung ang katotohanan ang pag-uusapan, hanapin. Pero kung natagpuan mo na, sumunod. Oo, kaya mas maganda saan kung siya sumunod hanapin? na lang. Saan mo hanapin, sis? Sa ilalim ng lamesa? Kagaya ng ako, nag-search ako ng truth, di ba? Tayo, naging truth may mga seeker. sasadote sila eh. Nandiyan Hindi. sa kanila na yung utos eh. Oo nga, Nakipagbisa na noong sila, di ba? una, sabi ko nga, noong una na hindi mo pa natagpuan, ang alahayaw, hinanap mo dahil ikaw ay truth seeker. Pero ngayon Oo. natagpuan mo na, sumunod na, di ba? Hindi na hahanapin. Oo, pero kasi itong tribe of Judah, hindi nawala ang alayam eh. Oh, Hindi, ayan, sila ang nawala. Sila ang nawala. Sila yun ang ang niligaw. hindi nahanap. Hindi na hahanapin ang word yan, kundi sumunod. Oo, sumunod nga. Tama. Oo. Tayo naman kasi niligaw eh. Kaya naganap pa tayo, di ba? Oo, yun. Tayo. Mm-mm. Oh. Okay. Verse 15. Saka that time, hindi pa corrupted ang Torah. Hindi pa siya nata-translate ng mga Greek. No? Oo, noon. Oo. Nagbunyi ang sambahayan ni David sa panunumpang iyon, sapagkat ginawa nila ito ng buong puso. Sinunod nila ang alahayam ng buong sigasig, at siya ay nagbalik sa kanila. Kaya't pinagkalooban sila ni Yahweh ng kapahingahan sa lahat ng panig. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lola na si Maaka sa pagiging queen mother. Inang reyna na lang, para namang inang reyna na lang to ha. Mm-mm. Tinanggal niya. Ang lola na si Maaka sa pagiging inang reyna sapagkat gumawa ito ng isang karumal-dumal na idolo para sa pagsamba kay Asherah. Pinutol ni Haring Asa iyon. Pinutol ni Haring Asa iyon dinurog at sinunog sa libis ng Kidron. Bagamat hindi niya inaalis ang mga matataas na lugar sa lupain ng Israel, ang puso ni Haring Asa ay lubos na tapat kay Yahweh sa buong panahon ng kanyang buhay. Hindi niya naalis yung lahat na matataas na lugar kasi
hindi naman yan nasakop yun eh, di ba? Nasa ano yun eh, sambahayan ni Ephraim, no? Hmm. Verse 18, dinala niya sa templo ng Alahayam ang pilak, ginto at mga kagamitang itinalagan niya at ng kanyang ama. At hindi na muling nagkaroon ng digmaan hanggang sa ika-35 taon ng paghahari ni Haring Asa. At tagal niya naghari, 35. Hmm. Okay, baba. Pusit tayo. Kabanata 16. Kaya pa, no? Oo. Ang huling mga taon ni Haring Asa. Sa ika-36 na taon ng paghahari ni Haring Asa, si Baasha na hari ng sambahayan ni Ephraim ay lumusob laban sa sambahayan ni David at pinatibay ang Rama upang walang makalabas o makapasok sa teritoryo ng sambahayan ni David. Okay. So inano niya, pinalibutan, no? Kumuha si Haring Asa ng pilak at ginto mula sa mga kayamanan ng templo ni Yahweh. Ito, may mali siya dito. At ng sarili niyang palasyo. At ipinadala ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram na nagahari noon sa Damascus. Yung Arameyan. Sinabi ni Haring Asa, magkaroon nawa tayo. Alalahan natin si Ben-Hadad, ito yung ano inanoint din siya, di ba? Inanoint din siya ng ano, sa panahon ni Isaiah, at diba, ni ano, sino nga yung sumunod kay Isaiah? Si Jeremiah. Hindi, yung lingkod ni Isaiah, Sino nga yung, ba yung, yun? yung kalbo, Si Isaiah, Elijah yun eh. Ang yung kalbo si kalbo, si Elisha. o si Elisha, di ba? Inanoint ni Mhm. ano si Ben-Hadad eh. Inanoint ni Elisha, inutusan siya, di ba? Si Ben-Hadad. Hindi ba si Ewan ko kung Jeho? sino. Di ba si Jeho yun? Hindi, yung ano, tatlo yung kanyang inanoint. Si Jehu, si Ben-Hadad, saka yung isa pa. Tatlo yung kanyang inanoint. Si Ben-Hadad, kung sabihin, yung hari ng Aram ay inanoint din. Ibig sabihin, siya ang kanyang naging sandata ng Alahayam. Kaya, kaya naging Aramaic ang mga, ano, kasi nasakop din ng Aramean ang buong Judea. Kaya Kasi, ngayon, oo, kasi di si ba Haring hari siya Asa, ng Damascus. Damascus oo, is inside the Judah. ng Tribe ni buong tribo Judah. ng Israel. Hindi, hindi, Oo. hindi. Ang Damascus northern pa. Nasa Hmm. taas ng ano, House of Ephraim. Hmm. Oo, ayan ang ano. Kaya yung Aramean, nakipag-alyansa di ba kalaban kasi nagiging kalaban ng tribe of Judah yan, di ba? Ay, ng House of Ephraim ang Aramean. Ephraim, oo. Oo, kaya nagpaano ito. Sinabi ni Haring Asa, magkaroon nawa tayo ng kasunduan, ako at ikaw, gaya ng ginawa ng aking ama at ng iyong ama. Narito ako ay nagpapadala sa iyo ng pilak at ginto. Ngayon, putulin mo ang iyong kasunduan kay Haring Baasya ng mga mapaghimagsik na Israelita upang siya ay umulong sa akin. Hmm. Parang ano, hindi, ano, Binayaran niya. oo, na hindi nagpapadala ng mga ano, ng mga sundalo. Parang ano din, no? Parang politics ngayon, no? Oo. Sumayang-ayon si Haring Ben-Hadad kay Haring Asa at ipinadala ang mga pinuno ng kanyang mga hukbo laban sa mga bayan ng sambahayan ni Ephraim. So ano, hindi na, ano, parang hinar ni ano, Haring Asa, hindi na sila nakipaglaban. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel, Maim, at ang lahat ng mga bayan na pinaglalagakan ng mga panustos ng Naphtali. Yung storehouses nila, no? Nang mabalitaan ito ni Haring Baasya, tumigil siya sa pagpapatayo ng Rama at iniwan ang kanyang gawain. Ayun. Siyempre, uunahin muna yung pagtanggol yung kanyang teritoryo.
Pagkatapos, tinipon ni Haring Asa ang lahat ng tao ng sabayan ni David at kinuha nila mula sa Rama ang mga bato at kahoy na ginagamit ni Haring Baasya. At gamit ang mga iyon, itinayo niya ang Geba at Mispa. Napakarami palang gamit niya na ginawa ni ni Haring Baasya. Nakagawa pa ng dalawang lungsod. Si King Haring Asa. Ng kahoy at mga bato, no? Nang panahong iyon, dumating si Hanani na propeta kay Haring Asa ng sabayan ni David at sinabi sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa sa hari ng Aram at hindi kay Yahawa na iyong alahayam. Nako, kamali siya doon. Nagkasala siya. Oo, ang hukbo ng hari ng Aram ay nakatakas mula sa iyong kamay. Oh, dapat pala makukuha din niya ang hari Oo, ng dapat masasakop Aram. niya. Nakatakas mula sa iyong kamay. Yun tuloy, kaya naging sila ng Aram, naging Aramaic ang salita ng Judea. Kalaunan, Nasakop sila ng Aram. Dapat talaga sa alahayam ka talaga kukonsulta no? Ayan, may pagkakamali na naman. May gawa siyang foul. Hindi ba't ang mga Kushite at mga Libyan ay isang makapangyarihang hukbo na may napakaraming karwahe at kabalyero? Gayunman, nang ikaw ay umasa kay Yahawa, ibinigay niya sila sa iyong kamay. Sapagkat ang mga mata ni Yahawa ay nagsusuyod sa buong lupa upang palakasin ang sinumang ang puso ay ganap na tapat sa kanya. Gumawa ka ng isang kahangalan, kaya mula ngayon, magkakaroon ka ng digmaan. Ayun ang umpisa. Nagalit si Haring Asa sa propeta na totoo sinabi dahil sa bagay na ito. Labis siyang nag-init ang ulo, kaya ipiniit niya ito sa kulungan. Naku. Kinulong pa yung mensahero, no? Oo. Sa panahon ding iyon, ginawa ni Haring Asa ng pang-aapi ang ilan sa mga tao. Nagbago siya, iniwan siya ng alahayam. Kaya nga, oo. Sa ika-39 na taon, kaya nga, di ba, power corrupts. Diba? Umaano ka dahil kaya mo, dahil powerful ka. Sa verse 11, sa ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkasakit si Haring Asa sa kanyang mga paa. Bagamat malala ang kanyang karamdaman, kahit sa kanyang pagkakasakit ay hindi siya humingi ng tulong kay Yahawa, kundi sa mga manggagamot lamang. Ayun, pride. Nawalan siya, oo, nagkaroon ng pride. Lumaki ulo. Hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya nagpakumbaba kay Yahawa. Oo. Lumaki ulo. Sa ika-41 taon ng kanyang paghahari, namatay si Haring Asa at sumama sa kanyang mga ninuno. Inilibing nila siya sa libingang inuka niya para sa kanyang sarili sa lungsod ni David. Inihiga siya sa ibabaw ng higaan na may mga pampabango at iba't ibang mababangong halimuyak na pinaghalo. At nagsiga sila ng malaking apoy bilang paggalang sa kanya. Oh, so yun, dito na una yung bonfire. Paggalang sa kanya. Nauso yung bonfire. Si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari ng sambahayan ni David. Ang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Asa mula sa simula hanggang wakas ay nasusulat sa mga talaan ng mga hari ng sambahayan ni David at ng sambahayan ni Ephraim. Yada, halalwaya. Ito ang salita ng alahayam, halalwaya, alahayam. Halalwaya, alahayam. Yada. So sayang si Haring Asa, no? Yada. Sayang si Haring Asa, no? Kasi power corrupts Kasi naging kampante niya na kanya ang power dahil naging siya. Hindi siya nagpakumbaba. Nirebuke na nga siya, di ba? Nirebuke na siya pero hindi siya nagpakumbaba. Pero magaling yung tactic na ginawa niya. Pero hindi yun pag-asa, So, ibig sabihin, hindi lang sa kulang sa hindi lang sa paggawa ng kasalanan, kundi sa pag-neglect. Neglect yung Oo, hindi neglect nila ang alahayam.
Pag hindi mo pagsangguni at pag ano sa sarili mong lakas o sarili mong talino o taktika, kasalanan din sa alahayang pala yun, no? Hmm. Oo. Yung pagtiwala mo sa sarili mong kakayanan, Oo. kasalanan din yun. Dapat maliit na bagay, kinukonsulta. Hmm. You know, kaya tinan mo ang nangyari sa Iran ngayon, no? Pinagpapala sila. Yung mga, although ginigera sila, pero nagaganap ang mga gusto ginamit sila ng alayan para babagsakin ang mga ang Western nations. Malunod na ako. Ano mo masasabi, kapatid? Wala nang komento? So kung wala, meron ba tayong musika? Oh. Ay, ano pala, nung Sabat, hindi natin ang King Yahushua. Kasi last Sabat, dun yung declaration ng kanyang paghahari sa Jerusalem, di ba? Nung triumphant entry niya. Nung last Oo. Sabat. Hindi natin nabati ang hari. O, purihin ang hari kaya sis. Wala tayo nung mabuhay ang hari no? Oo. Oo. O wala man lang tayong expression nun, no? Nakalimutan natin. Oo. Record. Ngayon na. Kaya ngayon, Ngayon mabuhay na ang tayo hari. magpuri. Oo. Wala, May mahirap signal. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Purihin ang hari. Mabuhay ang hari. Hallelujah. Papuri at parangal sa pangalan ng Panginoon ng Alahayan. Hallelujah. Wala sa pagka